Ang ating instructor for the day ay si Sir Victor Joseph Villafuerte. He is the president of Kipop Learning Corporation, Bachelor of Science in Civil Engineering at University of the Philippines, Diliman, and Civil Engineering Board exam passer rating 92.9%. And ito pa, si Sir Victor din, been named of one of the stellar Philippines 100 top 100 brightest mind in the Philippines. So once again, dito na po sa atin si Sir Victor Joseph Villafuerte. Okay? Ayan, hello. Good evening everyone. Sige, wait lang. Share ko lang yung screen ko. Ayan, okay. Sige, so kung kita na at pinarinig na yung audio, pwede na tayo mag-start sa ating math review. Okay, ay. Ayan. So, simulan agad tayo sa unang question natin. So again, ang gagawin natin dito is if you know the correct answer, pwede nyo na i-comment. At meron tayong mga prizes sa mga mauunang magsagot. So, ito. What is the remainder when x to the fourth minus 2x cubed minus 3x squared plus 5x minus 8 is divided by x minus 4? So, yan. Remainder theorem. Yung topic natin ngayon. Okay. Mga time na yun, no? Mga nag-zero na yung timer natin. Meron bang nakasagot? Tingnan natin yung comments. Ano yung mga comments? Okay. Sige, tingnan natin kung paano sagutan to. Right? Annotate. Yan, okay. Paano ba tayo naghahanap ng remainder na when a polynomial is divided by a binomial? Okay, pwede tayo, maraming methods tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag long division, di ba? Pag-aralan natin yung long division. Pero kapag mag-long division kasi kayo sa UPCAT, very time consuming. Sobrang haba ng process nun. So, dapat maghanap din tayo ng pinakamabilis na paraan to solve this. And ang pinakamabilis na paraan for this is synthetic division. So, paano ba tayo gumagawa ng synthetic division? Isulat nyo lang lahat ng coefficients ng polynomial na ito. So, for example, x to the fourth, ano ang coefficient niya? Wala naman siyang number na, wala siyang number na katabi. Ang ibig sabihin nun, ang coefficient niya ay 1. Itong negative 2x cubed, ang coefficient niya is negative 2. Negative 3x squared, coefficient niya is negative 3. 5x, ang coefficient ay 5. And finally, meron tayong 8. Yan, sinulat natin lahat ng coefficients ng polynomial na ito. Now, next, yung divisor naman natin, ang ilalagay natin sa ating divisor would be yung root ng binomial na ito. When we say root, i-equate nyo lang ito sa 0. So, x minus 4 equals 0. Ano yung sagot dyan? X equals 4. So, yun yung magiging divisor natin. Alright, and paano ulit tayo magpe-perform ng synthetic division? Ito, fun to. Kasi una, ibababa nyo yung mga numbers na ito. So, 1, ibababa natin. And then, after natin ibaba, i-multiply natin ng 4. So, 1 times 4, this is 4. And then next, yun, meron tayong negative 2. I-add natin yung 4 sa kanya. So, negative 2 plus 4, this is positive 2. And again, repeat nyo lang yung same steps over and over again hanggang pumunta kayo sa dulo. So, next step natin dito is 2 times 4. O, 2 times 4 is 8. Right? Okay, wait lang. Linisin ko lang yung board natin. Yan. Okay, and then, same ulit. I-add natin to. So, negative 3 plus 8, this is 5. 5 times 4 is 20. 5 plus 20 is 25. And 25 times 4 is 100. And yun, 100 plus 8 is 108. And so, ang sagot natin is letter A. So again, dapat alamin nyo rin yung pinakamabilis na way on how to solve problems. Kasi time pressure ng UPCAT, kailangan mabilis tayo magsagot. Sige, next. $108. Okay? Number 2.
What is the equation of a line that passes through the point 2, 5 and is perpendicular to another line with equation 3x minus 2y plus 7 equals 0? Okay. Ito pala, ito yung comment ko lang. Yung timer natin, very mabilis. Parang mahirap to sagutan in under 30 seconds, no? Pero try nyo pa rin. Meron tayong ano dyan eh, shortcut din dito. Okay, tingnan natin yung mga comments ngayon. Meron bang sagot? Okay, may nakita ko letter D daw. Maraming nagsasagot ng letter D. Sana ganyan lang kadali. Wow, may mga nadadalian pala sa mga questions natin ngayon. Okay. So, let's see ha. Let's see. Oh, anong ginawa nyo sa mga nagsasagot ng letter D? What did you do? What is the equation of a line that passes through this point and is perpendicular to this line? Okay, paano natin gagawin yan? Una natin gagawin, titingnan natin yung line na ito. 3x minus 2y plus 7 equals 0. What does it mean para maging parallel? O, yun muna yung tanong natin. What does it mean para maging parallel ang dalawang lines? Okay, ito parallel ang dalawang lines kung magka ratio and proportion yung mga coefficients ng variables nila. So, what do I mean by that? Okay. Tingnan natin to. Meron tayong 3x minus 2y. Multiply lang natin sila ng any number. For example, multiply natin ng 2. 6x minus 4y. Plus any number na maisip nyo. Let's say 100. Yan, equals 0. Yung nasulat ko na line ngayon, yung equation ng line na ito is automatically parallel to this line. Again, para malaman yun, kailangan nyo lang tingnan to. Yung coefficients ng x and y. Dapat, in a way, magka-multiple sila of each other. Pwede rin natin i-times 3. So, 9x minus 6y. Right? 9x minus 6y plus any number equals 0. Yan. Parallel din ito to this line. So, yun yung ibig sabihin natin sa parallel. Paano naman kapag perpendicular? Okay, what if perpendicular yung gusto nating linya? Anong kailangan natin gawin? Kapag gusto natin gawin perpendicular, ito lang gagawin nyo. Okay? Pagpapalit nyo lang yung coefficients ng x at y. So, for example, 3, 2. Gawin natin 2, 3. Yan, 2x, 3y. Yan, pagpapalitin lang natin yung coefficients nila. And then next, ang gagawin natin. Okay? Kung anumang sign yung nandito, for example, 2x minus 3x minus 2y. Kung anumang sign nun, babaligtarin din natin. So ito ay magiging 2x plus 3y. Right? O bakit ganon? Kasi perpendicular lines have a slope na negative reciprocal of each other. Okay. Negative reciprocal of each other. Paano natin magagawa yun? Interchange natin yung coefficients ng x at y at palitan natin yung sign. Yun yung ibig sabihin ng negative reciprocal. Reciprocal kasi pinagpalit nyo at negative, from negative, pinalitan natin ng sign. Ginawa nating positive. Of course, pwede nating, meron tayong standard way na isusulat natin yung standard form ng line na ito. Diba? Ano ba ang standard form ng line na ito? This is 3x. This is, diba, 2y is equal to 3x plus 7. Right? And then after that, i-divide nyo ng 2 para ma-isolate natin yung y. Doon natin makukuha yung standard form ng line. After that, pwede natin kunin yung negative reciprocal ng slope na ito. Ang negative reciprocal ng slope niya is negative 2/3. Ganon din yun. Yun din yung makukuha nyo. Mas mabilis nga lang to. Wherein, instead of writing the standard form ng line, ang gawin nyo na lang, pagbaliktarin nyo na lang yung coefficient at ibahin nyo yung sign.
So, yun na yun. 2x plus 3y. And ito pa, isang technique for upcut. Kapag talaga gusto nyo as fast as possible kayo magsagot, tingnan nyo na agad yung choices. A, B, C, D, E. Alin dito yung may 2x plus 3y? Ito na lang, no? 15 at 19. So, eliminated na agad yung A, B, and E. So, yun. Dalawa na lang pagpipilian natin. O, ano naman yung gagawin natin? How do we know if it is 15 or 19? O, ito, madali lang. Yung point ang gagamitin natin na 2,5. Ipa-plug in natin yung 2,5 sa x and y. Gets ba? So, yung 2, ipa-plug in natin sa x. Yung 5, ipa-plug in natin sa y. So, 2 times 2 plus 3 times 5. O, ano to? This is 4 plus 15, di ba? Or 19. So, that's it. 2x plus 3y is equal to 19. O kaya kung gusto nyong ilipat lahat sa left side, transpose natin 2x plus 3y minus 19 equals 0. So, yun. Tama kayo. Letter D ang tamang sagot. Sige, next. The product of Tom and Jerry's ages 6 years ago is more than twice the sum of their ages now. If Tom's age is 4 years less than twice Jerry's age, by how many years is Tom older than Jerry? Okay, super nakakalito ng wording ng problem na ito. Pero try nyo. And again, I don't think sapat na time yung 30 seconds for this. So take your time lang. Take your time to answer each question. Okay? Sige. Oh, may nagtatanong, bakit daw negative 19? Tama ba? Tanong nyo bakit negative 19? Kasi, ano yung ano natin, yung sagot natin kanina? Sige, balik tayo sa slide na yan. Yan. Di ba ang ano natin is 2x plus 3y? Pag plug in natin yung 2 dito sa x at yung 5 sa y, kapag plug in natin yan dyan, ang makukuha natin ay positive 19. Pero, syempre, in getting the general equation of a line, kailangan yung ilipat lahat ng terms sa isang side. So, yung positive 19 nyo, magiging negative 19. Kaya siya negative. Okay. O, next na tayo O, anong sagot nyo dito? Yung C daw. Okay, tingnan natin. C. Paano natin sasagutin to? Tom and Jerry's age 6 years ago is more than twice the sum of their ages now. Okay. Una muna. Maghanap kayo ng sentence na madali lang intindihin. Okay? Yung first sentence, I think mahirap intindihin to eh. Tom and Jerry's age 6 years ago is more than twice the sum of their ages now. So, wag muna. Ito siguro, yung second sentence. If Tom's age is 4 years less than twice Jerry's age. Okay, medyo ano pa din. Pero I think kaya nating gawing ano to. Kaya nating gawan ng equation nito. Lagay natin sa table Ito si Tom, ito si Jerry. Ito yung table natin. Ano nakasabi? Tom's age is 4 years less than twice Jerry's age. Okay, sino yung mas bata? Si Jerry. Kung sino yung mas bata, yun yung gagawin nating X. Okay. Kung X si Jerry, ano naman si Tom? Ano si Tom? Basahin natin to. Tom's age is 4 years less than twice Jerry's age. Okay? So, kung X si Jerry, si Tom is twice daw Jerry's age at ililess natin yung 4. Tama? Di ba? Tom will be 2x minus 4. Yun yung present. Yun yung tatawagin nating T for present. Ano pa ba yung mga time frames involved dito? 6 years ago.
O, lagay naman natin yung time frame 6 years ago. T minus 6. Ano yung ages nila? Si Tom, babawasan natin ng 6 to. So, 2x minus 4 minus 6. Ano yun? 2x minus 10. Si Jerry naman, it's just x minus 6. O yan. Last step. The product of Tom and Jerry's ages 6 years ago, ito yun, yung sinulat ko kanina, is 2 more than twice the sum of their ages now. Okay, medyo mahaba pa rin pala. Kunin daw muna natin yung product of Tom and Jerry's ages dati. O product nitong dalawang to. Which is, ano to? 2x minus 10 x minus 6. Okay, I think medyo kulang na tayo ng space, no? Sige, anin lang natin. Aning next? The product of Tom and Jerry's ages 6 years ago is 2 more than twice the sum of their ages now. Twice the sum of their ages now pala. So, ano yung ages nila now? Ito. Pag-add daw natin yan. 2x minus 4 plus x. Twice daw ng sum ng ages nila. So, 2. Lagay natin yung 2 dito. Doblehin natin yung combined age nila. And then, i-add natin yung 2. Plus 2. Tama, di ba? Tama naman. Wala naman tayong ginawang error. Pinag-multiply natin yung ages nila dati. At in-equate natin yun sa their combined ages. T-times 2 natin dahil twice. At nag-add 2 tayo dito dahil sa 2 more than. Okay, kaya ito yung full equation natin. Medyo mahaba. Okay, anong next na gagawin natin dyan? Oh. Next na gagawin, simplihan nyo muna. Kasi mahirap na mag-operate ng ganito. Simplihan nyo. Find a way to simplify the problem. Isang paraan doon is to factor out. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng factor out? Factor out natin yung 2. Kasi kung mapapansin nyo, lahat ng ito, merong factors ng 2. Yes ba? O kaya, in other words, i-divide natin yung buong equation by 2. Okay. Paano natin yung magagawa? Tingnan nyo to. Wait lang, erase nga muna natin yung erase natin yung table kasi mukhang nakakalito eh. Yan. Nandito na tayo factor out natin yung 2. So, look at the first parenthesis. Mafo-factor out natin yung 2 dyan, di ba? So, ang mangyayari, ito ay magiging from 2x minus 10, magiging 2x minus 5. Right? Pinactor out ko lang yung 2. Nilabas ko lang yung 2. Next. Mapapansin nyo, lahat ng terms sa equation na ito ay may factor na 2. Ito yung pwede natin gawin. Pwede tayo mag-cancel. Cancel dito. Cancel dito. Cancel dito. Magiging 1 na lang. Right? So, sige. Isulat natin yung simplified form niya. Meron tayong x minus 5, x minus 6 is equal to 2x minus 4 plus x at plus 1. Okay, again, kinalahati ko lang lahat ng terms ng equation na ito. Pwede natin yun gawin for the sake of simplification. Okay? Next, nandito na tayo. Simplify na lang natin. Or, perform natin yung FOIL method dito. X minus 5, x minus 6. Paano siya? This is x squared minus 11x plus 30. So, yun, I hope na gets nyo na kung paano to nag-arrive dito. Or kung hindi pa, pwede nating i-step-by-step process natin yung FOIL method. So, sa paggagawa ng FOIL method, ito muna. First terms. So, x times x. This is x squared. Next, yung outside. Minus 6x. Yung inside naman, minus 5x. At yung last natin na plus 30. Okay. Simplify natin yung minus 6 at minus 5.
i-add natin silang dalawa, magiging x squared minus 11x plus 30. Okay. Ito pa. Is equal to, simplify natin to. Yung nasa right side. 2x plus x, we would have 3x minus 4 plus 1. Oh. Any questions? Saan nanggaling yung plus 2 from the first equation? Ito, dahil dito. 2 more than. Yan, given siya. Oh. And then after that, mag-ano lang, anong next na gagawin? Lagay lahat sa kabilang side, di ba? So magkakaroon tayo ng x squared minus 14x. Ano to? Plus, what's this? Plus 33. Right? Tama, di ba? Plus 33 equals 0. X squared minus 14x plus 33 equals 0. So, from here, kailangan natin i-factor out or i-factor. Paano natin i-factor to? X squared minus 14x plus 33 equals 0. Wait lang. Saan nanggaling si 30? This is 5 times 6, you know. Using FOIL method, 5 times 6, doon nanggaling si 30. Ano pa? Bakit po naging 3x? Ito kasi, 2x plus x. Yun yung reason kung bakit siya naging 3x. Nag-combine tayo ng like terms. Okay? Ito na lang. Next step natin is to factor this. Alam niyo ba kung paano i-factor yung x squared minus 14x plus 33 equals 0? Ayan. This is, paano ulit tayo mag-factor? Maghahanap tayo ng dalawang numbers kung saan ang sum ay negative 14 at ang product ay 33. Sa product, madali lang. Kasi, parang dalawang combinations lang naman ng numbers yung magme-make ng 33, di ba? Aside from 33 and 1. This is just 11 and 3. Right? And as it turns out, kapag in-add nyo yung 11 at 3, magkakaroon kayo ng 14. So, yun. Madali lang natin ma-factor to. This is just x minus 11 and x minus 3. Tama? Diba? X minus 11 and x minus 3. Paano naging 33? Okay. Paano naging 33? This is just 30 plus 4 minus 1 kapag tinranspose natin lahat ng terms sa kabilang side. Okay. Ayan. Next. Ano na? After that, x minus 11, x minus 3 equals 0. Magkakaroon tayo ng dalawang answers dito. X is equal to 11 or 3. So, pwedeng ang maging ages nila ay 11 or 3. Pero iisa lang dyan. So, paano natin malalaman kung anong tama? Okay? Based sa keyword na to. 6 years ago. Dahil meron tayong term na 6 years ago, hindi pwedeng maging 3 yung age ng isa sa kanila. 'Di ba? Kasi hindi pa pinapanganak. 6 years ago, hindi pa ito pinapanganak kung 3 yung age niya. Ibig sabihin, ang i-accept lang natin na answer ay 11. Okay? So, ano na yun? 11 daw ang age ni Nino. Ni Jerry. Right? Kasi siya yung mas bata. So, 11 yung age ni Jerry. Ano naman yung age ni Tom? If Tom's age is 4 years less than twice Jerry's age. So, i-compute lang natin yung 2x minus 4. Ano ang 2x minus 4? 22 or 2 times 11, 2 times yung age ni Jerry, minus 4. This is 22 minus 4 or 18. That means si Tom ay 18, si Jerry ay 11. How many years yung agwat nila? 18 minus 11, 7 years. Okay. So, sobrang haba ng problem na yon. So, hope na move on na tayo sa next.
Or unless meron kayong question. Tingnan natin. Meron ba kayong question? So again, step-by-step process lang to. Basta alam nyo lang yung mag-factor, alam nyo mag-transpose, alam nyo i-tabulate yung mga tao sa age problems, magagawa nyo, masosolve nyo to. Mahaba nga lang siya. O, next. Okay, a ball was dropped from the top of a building that is 20 meters high. The ball always rebounds to 4/5 of its drop height. Approximate the total distance traveled by the ball before it completely stops. Yeah, let's see yung comments natin. Wala po bang short? Oh, sa previous problem natin, unfortunately, walang shortcut kasi mahaba talaga eh. Mahaba talaga yung yung process dito. Okay, ito naman. Oh, problem 4. Draw ko muna Draw ko yung nangyayari. Meron daw tayong building na may height na 20 meters. May ball tayo na dinop lang. Dinop yung ball natin. And every bounce niya, 4/5 yung nare-retain niyang height. So parang pag ganito siya. Gets? So ang tinatanong, approximate the total distance traveled by the ball before it completely stops. Okay, paano yan? Anong technique or anong topic? Alam niyo ba kung anong topic yung problem na ito? No, C siguro. Puro C daw. Okay, again if kaya naman nating wag manghula para mas accurate yung sagot natin. Wag tayo na puro C lang. Okay? Oh, ano ang topic ba dito? Anong topic dito? Show your solution ba sa UPCAT? Hindi kailangan ng solution. Okay, meron kayong scratch paper pero mas importante syempre yung nagiging final answer nyo. Kasi wala namang bearing yung solution sa UPCAT. So, recommendation ko is find the fastest way to solve each problem. Okay. Yan, may formula po ba yan? Uy, meron tong formula. Ayun, may nakakuha na. This is a geometric sequence problem. Okay? Sa geometric sequence, ano ulit yung formula natin? Meron ba ayun marami na. Infinite geometric series. Yes, specifically yun. O, tama kayo. Meron bang makakapag-comment kung ano ang formula for infinite geometric series? Anong formula nyo? Ano ba ang formula natin for that? This is A1 or yung sum ng infinite is equal to A1 over 1 minus R. Okay, explain ko muna pala kung bakit ito yung gagamitin natin. Imagine yung may ball kayo. May ball, magbabounce ka, tapos every bounce, it retains part of its original height. And it continues up to infinity. Yan, hanggang infinity yan magbabounce. Pero kahit infinity, yung pag-bounce niya, meron pa rin siyang whole number na sum. Ibig sabihin, magko-converge lahat ng numbers na yan into one number. Okay? So, ito yung gagamitin natin yung formula. S infinity is equal to A1 over 1 minus R. Ano ang A1? A1 is yung kanyang unang term. Pinakaunang term. 1 minus R is yung kanyang, or yung R. R naman is yung kanyang, tawag dito common ratio. Common ratio is yung minumultiply natin for the succeeding terms. So in this case, ano yung common ratio natin? 4/5. Kasi from this height na 20, i-retain niya 4/5 ng kanyang height. Ba?
So from 20, i-retain niya yung 4/5, tapos i-retain niya yung 4/5, tapos 4/5 hanggang infinite. So yun, alam na natin yung R, which is 4/5. Ano yung A1? What's A1? A1 natin is 20. Okay, A1 natin is 20. So solve natin. What's this? 20 over 1 minus 4/5. O yung denominator muna yung gawin natin. What's 1 minus 4/5? This is just 1/5. Okay? Ano to? 20 over 1/5. Again, meron tayong shortcut dito Kapag meron kayong fraction, within the fraction, ang gagawin nyo, yung denominator, iaakyat nyo lang. Okay, so this is 20 times 5 or ano to? 100. Pero hala, bakit? Bakit ganun? Wala sa choices natin yung 100. Okay, one thing to take note about the movement ng ball is that ika-count natin yung pataas and pababa separately. Ibig sabihin, yung 100 na to is just lahat ng mga pataas. Let's say yan. Lahat ng mga pataas, yun lang yung 100. Kailangan pa natin i-count din yung mga pababa nila. Right? So, ibig sabihin, gagawin natin, ito times 2 lang natin yan. So, 100 times 2 is 200. Okay? So, ang sagot na ba natin ay E? E na ba yung sagot natin? Hindi. Hindi. It's not E. Okay? Bakit hindi E? Kasi meron ditong walang kapartner. Diba? Meron nga, sabi natin, kaya natin minultiply ng 2 kasi meron tayong pataas at pababa. Pero there is a movement na na walang kapartner. And that is yung top niya. Nung nanggaling pa lang yung ball sa building natin, pababa lang siya. Wala siyang corresponding pataas na movement. Ibig sabihin, kung ano naman yung nakuha natin dito, babawasan natin ng height ng building na 20. Okay? And so that is letter C, 180 meters. Sige, next. Okay na? Comment lang kayo kapag meron kayong questions. Given the following rational function, what could be expected in the graph at x equals 3 over 5? What's this? Given the graph, mukhang complicated din yung function, no? What could be expected in the graph at x equals 3/5? So, ito yung function. 0, whole, vertical asymptote, horizontal asymptote, slanted asymptote. So, ano? Meron na ba kayong sagot? Okay, let's see. Para masagutan to, kailangan syempre muna nating i-define ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng yan. Okay? What does it mean by 0? Okay, in the context ng in the context ng pagga-graph ng functions, what does a 0 mean? A 0 means na yung graph na yon ay nagko-cross sa x-axis. So, ibig sabihin, yan. Yung point na ito is a 0 of the function kasi doon siya y equals 0. Doon siya nagko-cross ng x-axis. So, yun yung ibig sabihin ng 0. Okay. Ano ang ibig sabihin? Ito muna yung explain natin. Ano ang ibig sabihin naman ng vertical asymptote? Ay, okay. Bago pala yun, explain ko muna. How do you become a 0? Paano magiging 0 ng function? Paano ka magiging 0 ng function? Kapag nag-plug in ka ng number na yon, nyari, plug in mo, x equals 5. Okay. Plug in mo to. Nyari, x equals 5. Nag-plug in ka dito sa function na to. Tapos, as it turns out, nung plug in mo yung function na to, pwede na pala natin gawing example to. No?
let's say nag-plug in kayo ng x equals 2. Yan. Nag-plug in kayo ng x equals 2 sa function na ito. Ano magiging sagot? Magiging sagot niyan is 0. Kasi meron na kaagad kayong factor na 2 dito. Right? Kapag plug in nyo yung 2 dito, automatically ito ay magiging 0. And syempre, lahat ng number na i-multiply nyo sa 0, 0 na rin. So that is what it means to be a 0 of a function. Na kapag plug in mo yung number na yun, 0 yung lalabas. Next, how do we explain, ito muna, vertical asymptotes. How do we explain vertical asymptote? Ito ay kapag, kunyari, meron tayong function kung saan, yan, kung saan parang meron siyang linya na hindi na hindi naman iniwasan, nilalapitan. Yung function natin merong linya na nilalapitan pero hindi niya matouch. Tulad nito. For example, sa drawing ko, this line is a vertical asymptote of the function. Paano tayo magkakaroon ng vertical asymptote? Titingnan natin yung denominator. Kapag yung denominator would make the function undefined, ibig sabihin, vertical asymptote siya. O dito sa function natin, what could be a vertical asymptote ng function na ito? O dito, kunyari, 2x. Ang gagawin nyo lang, legit, i-check yung mga factors ng denominator at i-equate sila sa 0. So, for example, ito, 2x minus 1 equals 0. Tingnan nyo lang, 2x is equal to 1, x is equal to 1 half. Ang ibig sabihin yan, at 1 half may vertical asymptote yung function natin. Okay? Anong itsura nun? Again, hindi accurate yung magiging drawing ko kasi hindi worth it sa time na i-graph ng sobrang detailed yung function na ito for UPCAT. So, for example lang, ito yung x is equal to 1 half. Parang meron siyang magiging vertical asymptote na ganyan. Okay, yun yung itsura na magiging function natin. Na-explain na natin yung vertical asymptote. What do we mean by a whole? Or ito muna, mamaya, horizontal asymptote muna. Horizontal asymptote is yung, parang dinowing ko rin ngayon. Isa siyang horizontal line kung saan ina-approach ng function natin pero hindi niya tina-touch. So sa drawing ko na to, both siyang may vertical at horizontal asymptote. Okay, slanted asymptote or in other words, oblique asymptote is para siyang slanted line naman. And slanted line kung saan ina-approach din ng function natin yun. Pero hindi tina-touch. Parang ganyan. Okay? So, yun yung iba't ibang klase ng asymptotes. Ito naman, what does a whole mean? A whole means para siyang vertical asymptote. Pero hindi. Okay, gets ba? Okay, anong ibig sabihin ng whole? Tingnan natin yung function na to. Tingnan natin to Particularly, itong 10x minus 6. Observe this. Observe niyo yung 10x minus 6 na to sa denominator natin. 10x minus 6, try natin kunin yung vertical asymptote ng factor na to. 10x minus 6 equals 0. Ibig sabihin 10x is equal to 6. Ano to? X is equal to, ano to? 10x minus 6, 6 over 10, or lowest terms, 3/5. Tama? Okay. Meron dapat vertical asymptote yung function na to at x equals 3/5. Okay? Normally, meron dapat. Pero tingnan natin yung isang term ng numerator niya. 5x minus 3. Right? Ano ba, pag inequate ba natin to sa 0? 5x minus 3 equals 0. Yun din, x is equal to 3/5 din yung kalalabasan nito. And also, ito pala, para mas makita nyo ng mas malinaw, pwede nating i-factor out yung 10x minus 6.
pwede natin siyang isulat in another way. Paano? Gawin nating 2 5x minus 3. Right? Teka lang siguro anihin ko muna. Yan. Yung 10x minus 6, pwede natin gawing 2 5x minus 3. Diba, finactor out ko lang yung 2 sa kanya. And so, meron kang 5x minus 3 sa numerator at denominator. Right? Pwede siyang i-cancel. Cancel out na yung 5x minus 3 sa numerator at denominator, and suddenly, mas naging simple yung function natin. Pero that doesn't mean na pwede pa rin tayo maglagay ng 3/5 sa function na yan. Kasi once we put 3/5 sa denominator, automatically magiging 0 siya. Kahit na sinabi natin ay canceled out naman eh. Hindi pa rin natin pwedeng ilagay yung 3/5 sa denominator. Okay? So ano mangyayari? Para siyang initially, yung function natin magkakaroon ng parang vertical asymptote, 'di ba? Para magiging ganyan. Parang magiging ganyan. Okay? Meron siyang vertical asymptote dapat. Pero dahil kinorek naman ng numerator, hindi matutuloy yung pagiging vertical asymptote niya. Magiging ganito yung itsura. Okay. Ayan. Actually, hollow dapat yung hole. Ayan. Meron tayong parang hole. Yun yung ibig sabihin ng hole. Basically, whole means nag-cancel out yung numerator at denominator, pero hindi nyo pa rin pwedeng ilagay yung number sa function na yun. Kasi it would still make the function undefined. So, yun. Answering the question, what can be expected in the graph at x equals 3/5 whole? Kasi nga, may nag-cancel out both sa numerator at denominator. Okay, next. Number 6. Ano naman daw ang ma-expect natin at x equals 1/2? Na-solve na natin yun. Diba? At x equals 1/2, ito yun. Kapag tinry natin kunin yung 0 ng equation na ito, 2x minus 1 equals 0, 2x equals 1, x equals 1/2, we would have, a vertical asymptote kasi wala naman siyang kapares sa numerator. Wala kang makikitang 2x minus 1 sa numerator. And ibig sabihin, yan, vertical asymptote lang siya. Okay. Next. Ito. I think ito, madali lang. Lipat na ulit tayo sa mga madadaling questions. So, refresh. The quadratic equation has two real distinct roots. Find the positive values of C. Meron ba nakakaalam anong formula ang gagamitin natin dito? Sino makakapagsabi sa comments? Okay. Para masabi natin na may two real distinct roots, meron tayong tinatawag na term called the, discriminant. Okay. What's the discriminant? Ito yung tinatawag nating b squared minus 4ac. At nakadepende sa value ng discriminant kung ano yung mga roots ng function natin. Kung yung discriminant natin ay greater than 0, ibig sabihin, meron siyang dalawang roots. Kapag yung discriminant naman natin ay equal to 0, equal sa 0, ibig sabihin, iisa lang yung root. At kapag yung discriminant natin ay less than 0, ang ibig sabihin, imaginary yung root. Okay? So, paano daw natin malalaman or pagka daw may dalawang distinct roots,
yung ating function. Ibig sabihin nun, gagamitin natin yung case kung saan positive yung discriminant natin. So, b squared minus 4ac should be positive. After that, i-plug in nyo na lang. Plug in nyo yung coefficient. Ito kasi yung a, ito yung b, ito yung c. Okay, i-plug in nyo. Ano yung b squared? This is negative 6 squared. Okay, minus 4. Ano yung a natin? 3. Ano yung c? Hindi natin alam. Greater than 0. Now, this is 36 minus 12c greater than 0. Tapos, after that, transpose nyo na lang. So, 36 is greater than 12c. And then, divide both sides by 12. So, 3 is greater than c, or c is less than 3. So, yun lang yun. Kailangan alam nyo lang yung concept ng discriminant para masabi nyo na c is less than 3. Okay. Sige, next. Ito. What is the vertex of a parabola with equation y equals 2x squared plus 20x plus 52? So, super dali lang ito. Okay. Hindi tayo magkakaroon ng super complicated na equation. Madali lang to. So, anong sagot nyo? How to discriminant daw. Bad po yun. Okay. Ay! May comment tungkol sa Tom and Jerry. Okay. Tingnan natin yung mga comments nila ngayon. Yun, may mga nagsasagot na. Okay, ibig sabihin dumali yung question natin ngayon kasi marami na ding nakakasagot. So, paano natin sasagutan to? What is the vertex of a parabola with equation y equals 2x squared minus 20x plus 52? Para malaman natin yung vertex ng parabola, ano ba yung parabola? Di ba pag ganun siya? Para malaman natin yung vertex niya, a vertex of a parabola is also its minimum point. Minimum point. Or maximum point. Depende. In our case, minimum siya kasi positive yung coefficient. So, our parabola would be opening upwards. So, para makuha yung minimum point ng ating parabola, gagamit lang tayo ng derivatives. Okay, may calculus na tayo. Paano natin kukunin yung derivative ng equation na ito? Nadaanan nyo na ba yung derivatives sa high school? Dapat, di ba? O dapat nadaanan nyo na yung derivative. If hindi pa, siguro wait lang kayo. Pero to give you an introduction to derivative, paano natin kukunin yung derivative ng equation na ito? Gagawin nyo lang, 2x squared minus 20x plus 52. Ang gagawin nyo lang is yung exponent, ibababa nyo. So, magiging 2 times 2. This is 4x. Next naman, kapag meron kayong ganito, 20x, tanggalin nyo lang yung x sa kanya. So, 4x minus 20. So, ganun lang kumuha ng derivative. Sige, ano pa tayo ng iba pang examples para mas ma-explain natin. Okay, let's try to get the derivative na, kunyari, 5x to the cube minus 4x squared minus 3x plus 1. Okay. Pag ganito, again, ang gagawin nyo, titingnan nyo yung exponent, ibababa siya. So, this is 3 times 5, this is 15x squared. Babawasan nyo yung exponent ng isa. So, ganun siya. Next, again, titingnan nyo yung exponent, ibababa nyo siya. So, this would be 4 times 2 or 8x
babawasan nyo ng isa to, so magiging 8x to the 1. Or just simply 8x. Dito naman, ang exponent kasi niya ay 3. Ang exponent nito is just 1. So 1 times 3 is just 3. So minus 3. Actually, x to the 0 siya kasi, pero di ba ang x to the 0 ay equal sa 1. So hindi na rin natin sinusulat yan. At kapag may constant tayo, automatically mawawala na yan. Kasi ang derivative ng isang constant ay 0. So ito yung derivative ng equation natin. So again, introduction lang yan to derivative. Ano yung gamit ng derivative para makuha yung maximum or minimum value ng isang function. So, yun. Nalaman natin na ang derivative nito is this 4x minus 20. Anong gagawin natin once we get the derivative? I-equate natin siya sa 0. Okay? 4x is equal to 20. So that means x is equal to 5. Ayun. So maraming nagko-comment. Tama naman. Tama yung mga comments nyo. So marami pala ditong marunong mag-derivative. And actually, ito may videos din tayo sa YouTube natin explaining derivative, explaining yung mga trig functions. So kung kunyari naguguluhan pa kayo ngayon, visit our channel, Keep Up Education. Sige, plug in din natin yun in the end. Pero ito, meron tayong nakuha x is equal to 5. And agad-agad pa lang, alam nyo na, di yung sagot. Kasi yun lang yung may x value na 5. Okay, pero kung hindi kayo convinced, paano naman natin kukunin yung 2? Paano nga ba? I-plug in natin yung 5 dito sa mismong equation. So 2x squared minus 20x plus 52. Okay? 2 times 5 squared. Ito 2 times 5 squared. Ano ba ang 5 squared? 25, right? Minus 20 times 5. Again, i-plug in nyo lang yung 5 sa equation natin para makuha nyo yung y value niya. This is 50 minus 100 plus 52. Ano yun? 50 minus 100 plus 52. This is just 2. Ayan. Kaya tayo may 2. Pero again, once na makita nyo, ay, isang choice lang yung may 5 sa x, agad-agad, yun na yung sagutin nyo. Okay? Next. Insert 3 arithmetic means between 15 and 21. Paano po malalaman if gagamitin po yung derivatives? Kapag ang tinatanong sa question ay ano yung maximum or minimum value. Sa previous question kasi tinatanong ano yun yung vertex. Vertex is automatically yung highest or lowest point ng ating parabola. So, yun, automatic derivative yung gagamitin nyo. Yes, madali lang yung derivative basta matutunan yung rules. Okay? Pero mas bet ko completing the square. Sige, pwede, pero for me kasi completing the square is medyo mahaba, matagal. Ang derivative, ano lang, 'di ba? Per term lang, madali lang kunin yung derivative, i-equate nyo lang sa 0. Like 2 steps lang siya. Ito na, mukhang may nagsasagot na ng next question natin. Saan nanggaling yung 25? That is yung 5 squared. In-square natin yung 5. Sige, ito na. Yun, mukhang may nagsagot na rin ng question number 9 natin. Insert 3 arithmetic means between 15 and 21. Anong ibig sabihin nito? Kunyari, meron tayong 15. Tatlong numbers daw ang i-insert natin. Diyan. Between 15 and 21. At yung tatlong numbers na ito, dapat evenly spaced between these two. Yan. Equal dapat yung agwat nila. So, paano natin yun gagawin? We use the concept, yun, marami na rin nakapag-comment, of arithmetic sequence. Okay, arithmetic sequence. Anong formula ba for arithmetic sequence?
This is an equals a1 plus n minus 1 d. Okay. Explain natin kung ano to. An means yung nth term. So in this case, ano ba ang last term natin? This is yung panglima. Right, diba? 1, 2, 3, 4, 5. So, yung an natin is 21. A1 is yung first term. So, ilalagay natin dito yung 15. Plus n minus 1. Ano ulit ang n? Yun yung order. Pang ilan bang number ang 21? Ito yung panglimang number. So, lagay natin or isubstitute natin yung 5 sa n and d. D means yung common difference or saan ka nagsiskip count. Nagsiskip count ka ba by 2, by 4, ganun. And so, solve natin. Iisa lang naman yung unknown. Transpose natin yung 15 sa kabila at isolve natin yung 5 minus 1. Magkakaroon tayo ng, ano ba ang 21 minus 15? This is 6 is equal to 4 times D. Okay, and then, isolate D. Divide nyo 4 both sides. Magkakaroon tayo ng, ano ba ang 6 over 4? This is 3 halves. Diba? Or kung gagawin yung decimal, this is 1.5. And 3 halves is 1.5 in decimal. Right? Oh, so after nyo makuha yung 1.5, i-add nyo lang siya sa 15. So 15 plus 1.5, this is 16.5. Add nyo rin 1.5, ano to? This is 18. Add kayo ng 1.5, 19.25. And add kayo ng 1.5, 21 dapat yung kalalabasan. And so yun, kung ano man yung sinulat nating numbers, hanapin natin sa choices. And this is letter B. Wait lang. 25 ba sinulat ko? 19.5. Yan. Again, 16.5, 18, 19.5, 21. Lahat sila ay may agwat na 1.5. Okay? Again, next. Number 10. Z varies directly to the square of x but inversely to the square root of y. Z equals 24 when x equals 6 and y equals 36. Find z when x equals 10 and y equals 25. Okay, so yun muna. Bigyan ko kayo ng time to solve this on your own. Okay, this is under the topic of, ano ulit to? Proportion? Tama ba? Variation. Yun pala yung topic na yun. Under variation. So, ibig sabihin na to, z varies directly to the square of x. Ibig sabihin nun, z ay related. How do we say related? Ganyan siya. Z ay related sa square daw ni x. But inversely means nasa denominator, square root of y. Okay? Pero hindi tayo familiar dyan sa alpha symbol na yan eh. How do we translate this into something na mas familiar tayo? Pag ayaw nyo gamitin yung symbol na yan, ano nyo to? Z is equal to K. Kung ano man yung equation natin, dagdagan nyo lang ng K. K means a constant na kailangan pa nating isolve. Okay? So, yun. So, thankfully, lahat ng values dito ay given na. So, try nga natin. Kung z ay 24, kung yung x ay 6, at kung yung y ay 36, ano yung mangyayari? So, plug in natin lahat. Again, z ay 24, yung x ay 6, yung y ay
36. Hanapin natin si K. Ano si K? 24 is equal to, ano yung 6 squared? This is just 36. At ano yung square root ng 36? This is just 6. 36 over 6, this is 6. So yung buong ano pala na yan ay 6. And so, malalaman natin na K is equal to, 24 divided by 6. K is equal to 4. And so yun, once na malaman natin na K is equal to 4, pwede na nating i-rewrite yung ating equation. Yung Z daw natin ay equal sa 4 times x squared over square root of y. Yun. Pinalitan ko lang, or from the original equation, pinalitan ko lang yung K as 4. After that, solve na natin. Again, mag-plug in tayo ng mga numbers. Find Z daw when x is equal to 10 and y equals 25. So, palitan lang natin to. X daw natin ay 10, y ay 25. Anong sagot? This is ano to? 4 times 10 squared, this is 400 over square root of 25 or 5. What's 400 over 5? This is 80. Ayun. Wow, oo nga. May mga nagko-comment na nire-recap nila. So, very much appreciated yung mga nagre-recap sa comments natin. Okay. Yeah, next na tayo Saan nanggaling yung 4? Yun yung na-solve nating K. Okay? Yun yung na-solve. Kailangan kasi muna nating i-solve yung K. Para makuha yung 4. Right. Okay, next. Yun. Break time. Hopefully marami kayong natutunan sa sa ating Thank first. you, Sir Victor. Yan. Thank you then. Thank you. So break time muna tayo. Ayun again, habang nagbe-break, hanapin nyo na agad yung mga channels namin para makapag-review kayo after this session. And again, sa pagre-review nyo sa UPCAT, dapat talaga mag-allot tayo ng time every day to review. Kailangan natin ipagsabay siya sa schoolwork natin. Talagang don't cram. Don't cram for UPCAT. Magandang mag-review. Magandang magsimula mag-review ngayon hanggang malayo pa yung UPCAT. Can you write sa comments ilang araw na lang ba before the UPCAT? How many days na lang before the UPCAT? Ilan? Ilang days na lang? Saan po yung channel? Sa YouTube po? Yes. 2.5 months? Pero ilang days? How many days before the UPCAT? 72. Ayun. Okay. 72 days na lang. Sulat din natin dito. 72 days. So, search nyo YouTube, Keep Up Education. Marami tayong videos dyan on derivatives. Meron din tayong mga videos on work problems, even calculus, tsaka trigonometry. So, yung mga topics na yun, pwede nyo panoorin sa channel namin. Ayan, okay. So, question 11. What is the domain of the square root of x squared minus 5x minus 6?
So, to give you a refresher, yung domain is lahat ng possible x values. Okay? Ano dito? Comment. Ayun, may nakapag-comment na. So, how do we solve this question? Paano nga ba natin hinahanap yung domain? Sa paghahanap ng domain, kailangan familiar tayo sa iba't ibang types ng functions. So, for example, pinaka-basic type ng function is ah, yan. Pinaka-basic type ng function is linear. 'Di ba? Linear function, for example, ito, yung function na yan, gawin natin iba yung kulay. Yan, yung function na yan, ang domain niya is all real numbers. 'Di ba? Wala naman siyang restriction. Infinitely extending siya sa both positive at negative, at yun, ang ibig sabihin nun, domain ng isang linear function ay all real numbers. Next, dito naman tayo sa what about an exponential function? Say pa ganyan. Ang domain pa rin nito, ang domain pa rin ng ating exponential function, for example, a parabola, is still all real numbers. Kasi, tignan nyo, infinitely extending pa rin naman siya, both positive at negative. So, yun, all real numbers pa rin. Ang range naman niya, ibig sabihin ng range niya is all y values naman. Ngayon, kapag tatanungin natin, ano ba ang range ng parabola na ito? Ang range ng parabola na ito is from this point pataas. So, kunyari, this is 5. Ang range niya, range is, ano, 5, positive infinity. Right? Ganyan. So, 5 positive infinity. Kasi, lahat ng numbers below the parabola, hindi na niya dinadaanan. Diba? So, yun. Domain is all real numbers. Range is all numbers greater than or equal to 5. Okay. Paano naman to? Ay, sige, mag-ano pa tayo, magbigay tayo ng iba pang mga functions para mas maging familiar pa kayo. What about a square root function? So, square root function, ito siya. Kunyari, ito yung graph ng y equals square root of x. Ngayon, sa square root function, ang domain niya, ano ang domain ng square root function? Domain ng square root function is all non-negative numbers. So, ang domain, sulat natin, domain is from 0 papunta sa positive infinity. Yun na rin yung range niya. From 0 papunta sa positive infinity. Wala, hindi nakita. Positive infinity. Ayan. So, yun. Yun yung itsura ng square root function. Pero paano naman to? Square root nga siya ng isang polynomial function. How do we get the domain ng function na to? Okay. Una muna, the fact na nasa loob siya ng square root, ba nasa loob siya ng square root means na yung nasa loob ng square root natin cannot be negative. Hindi pwedeng maging negative yung nasa loob nito. Kasi yun nga, yun yung property ng square root Hindi ka pwedeng magkaroon ng square root ng negative 1. Imaginary number yung magiging tawag dyan. So, iwasan natin yun. Ang ibig sabihin din, kung ano man to, sulat natin yung nasa loob niya. X squared minus 5x minus 6 should be greater than or equal to 0. So, paano naman natin yan gagawin? After nyong isulat yung equation na ito, next step would be to factor. Kunin niyo yung factored form nito. At dapat ngayon, sanay na kayo sa factoring So, ano kaya yung factors ng polynomial na to? What two numbers ang may sum na negative 5 at product na negative 6? Anong dalawang numbers yun?
Anong dalawang numbers yun? Sum na -5, product na -6. Yun. This is 1 and -6. Okay? So, we would have x, x plus 1, tama, x plus 1, x minus 6. Ayan. So, yun yung factored form niya, x plus 1, x minus 6 is greater than or equal to 0. Ang next na gagawin natin would be, mag-create tayo ng parang number line. Okay, number line. Ang root nito, x plus 1, ang root niyan would be -1. Okay, sulat natin -1 dyan. Ang root naman nito, x minus 6 is 6. Sulat din tayo ng boundary dyan. Okay, ito yung gagawin natin Dahil meron tayong parang dalawang interest na numbers, -1 at 6. Meron tayong tatlo na regions na kailangan nating i-test yung function kung positive ba siya o negative. So gets? For example, dito muna tayo sa pinaka-left. Magbigay tayo ng number na nasa left ng -1. Kahit ano, any number na gusto nyong i-test. Let's say, ang pinaka-simple siguro -2. Right? Plug in natin yung -2 sa function na to. Ano mangyayari? So this is -2 squared minus 5, -2 minus 6. This is 4 plus 10 minus 6. Okay, wala tayong care sa kung ano yung specific na ano niya, na sagot dito. Ang kailangan lang natin malaman kung positive ba o negative. So, mukha naman positive to, di ba? -4 plus 10 minus 6. Or I think this is 8. Ayan. So, positive siya. Yun lang naman yung kailangan nating isulat. Alam nating positive to sa ganitong region. Okay, next. Mag-test naman tayo ng trial number between -1 and 6. Dito siguro ang pinakasimple na is 0, no? Kasi 0 naman is between -1 and 6 eh. So, i-plug in natin yung 0 dyan. Kapag plug in natin yung 0, -6 na lang yung matitira. And so, yun lang naman yung care natin, kung positive ba o negative. Sulat natin dyan. This is negative. And usually kasi, sa mga cases na ganito, nag-alternate lang sila. So, again, you can check. Positive din dapat to. Kung hindi kayo naniniwala, try natin. Magbigay tayo ng number na nasa kanan ng 6. Let's say 10. Yan. So this is 100 minus 50 minus 6. Tama na naman. Mukha namang positive number to, di ba? So, yun. Ito yung itsura ng signs ng ating function at these intervals. Okay? Pero, ano nga ba yung tinatanong sa problem? Yung domain ng function na ito. At ang domain ng isang square root function, ang condition pala para sa domain ng isang square root function ay dapat positive siya. So, ang i-consider lang nating intervals ay ito, yung nasa kaliwa ng -1 at yung nasa kanan ng 6. So, all numbers less than -1, union all numbers greater than 6. Ito siya. So, letter C. Sige, next. Solve for the exponential. Solve for x in the exponential equation 5 raised to 4x plus 3 is equal to 1 over 25 raised to 3x plus 1. Okay? Okay, so paano to? Sulat ko siya in another form
para mas ma-visualize nyo. This is 5 raised to 4x plus 3 is equal to 1 over 25 raised to 3x plus 1. Yan. Okay, so paano? Ito, kapag magko-compare kayo ng exponents, di ba dalawa naman silang may exponents. Una yung kailangan i-make sure is dapat pareha sila ng base. Okay? So, mahirap. Hindi, kasi magkaiba ng base. Ito ay 5, ito naman ay 1 over 25. Pero, papansin nyo, related sila. Di ba related yung 5 sa 25? Right? Paano sila related? Di ba tama? 5 squared is equal to 25. So, yun pa lang. Pero may problem pa tayo. Naka-reciprocal siya eh. Hindi naman siya 25. This is 1 over 25. Anong kailangan natin gawin dito? Paano natin mapapa 1 over 25 yung 5? Kailangan natin gawing negative yung kanyang exponent. Kapag ini-negative nyo yung exponent ng kahit anong number, makukuha nyo yung kanyang reciprocal. Okay, except syempre 0. So 5 to the negative 2 is equal to 1 over 25. So yun, i-plug in natin to dito or i-rewrite natin yung 1 over 25 into another form. Gawin nating 5 to the negative 2. Ayun. Ayun, and so, same base na sila. Meron tayong 5 to the 4x plus 3 is equal to 5 to the negative 2 raised to 3x plus 1. And dahil same na sila ng base, pwede nyo na actually, ang i-consider na lang ay yung exponents nila. Okay, so sa left side, meron tayong 4x plus 3. Sa right side, meron tayong yung negative 2 muna, 3x plus 1. Yun. So, algebra problem na lang siya after this, di ba? Solve na lang natin. So, 4x plus 3 is equal to negative 6x minus 2. Tapos, i-transpose natin, magkakaroon tayo ng 10x. Again, paano nakuha yung 10x? This is just 4x plus 6x na tinranspose natin sa kabila. Ano pa? Plus 10x is equal to, yung 3 naman ilagay natin sa kabilang side. This is negative 5. 10x is equal to negative 5 or divide by 10 both sides. X is equal to negative 1/2 kung ilo-lowest terms niya. Negative 1/2 in decimal form is letter C. Yun. Sige, next. Okay na? May questions ba kayo dito? Mukhang lahat naman naka-gets. May nagko-comment ng tamang sagot. Alright. Next tayo. Ito. An inlet pipe can fill an empty pool in X hours, while an outlet pipe can drain a fully filled pool in 3x hours. If they are opened at the same time, it takes 6 hours to fill up an empty pool. Solve for X. Okay, dito, this is a work problem. Diba? Work problem siya. At yun, I recommend na panoorin nyo. Meron kasi akong work problem video sa YouTube. So, hanapin nyo na lang din sila. Sige, so bigyan ko muna kayo ng time to solve this question on your own. Tapos, sagutan natin after. Alright? Sige. Paano to? An inlet pipe can empty the pool. Again, sa mga work problems, ano nga ba yung general equation na ginagamit natin? Diba, I mentioned na this is the summation ng T over R
is equal to 1. Okay, explain natin ano nga ba yung mga variables na nandito. Yung R means yung rate nila. Anong ibig sabihin ng rate? Kapag sila lang yung gumagawa, kapag sila lang yung nagtatrabaho, gaano katagal nila matatapos yung work. Yun yung R. This is what we call the rate. T naman means yung time. At huwag kayong malilito dito. Ang pinagkaiba niya sa rate is yung time is yung actual. Yan, actual na tinabaho nila. Actual na tinabaho versus yung theoretical rate nila kapag sila lang yung gumagawa mag-isa. And summation basically means i-add nyo lahat ng T over R ng lahat ng involved. So in this case, dalawa. So solve natin. An inlet pipe can fill an empty pool in X hours. So yun yung rate niya. Yun yung rate ni A. While an outlet pipe can drain a fully filled pool in 3x hours. Yun naman yung rate ni B. If they are opened at the same time, it takes 6 hours. 6 hours. Ito yung tatawagin nating time. Kasi yun yung actual na trinabaho ng dalawa eh. To fill up an empty pool. Solve for X. So plug in natin. Si A muna. 6 over X. Diba? 6 yung tinabaho ni pipe A at X naman yung kanyang rate, given yon, minus 6 over 3X. Okay, explain natin. Minus kasi drain siya. Hindi niya actually tinutulungan si pipe A. Binabawasan niya pa yung trabaho niya. Diba? Dinidrain niya nga eh. So, negative yung work na kino-contribute niya. So, again, 6 hours kasi parehas lang naman silang bukas at the same time at yung rate niya, 3x is equal to 1. So, yun. Kailangan nyo lang isolve to. So, paano siya isolve? Mahirap kasi may variable tayo sa denominator. Anong gagawin natin? Try nating i-multiply everything by 3x to eliminate lahat. Sige. Kapag multiply natin ng 3x lahat, magkakaroon tayo ng, ano to? 18. 18 is 18 minus 6. Confirm nyo 18 minus 6 is equal to 3x. Kaya ang ginawa ko lang, minultiply ko to dito, minultiply ko to dito, and dito. 18 minus 6 is equal to 3x, or 12 is equal to 3x. X ngayon is equal to 4. So, yun. Our answer is letter B. Okay, 14. Oslo has 27 coins consisting of dimes and quarters amounting to $4.20. How many dimes does he have? Okay, gets ba yung question na to? Meron daw siyang 27 coins. So, hindi natin alam ilan dun yung dimes at ilan dun yung quarters. Pero, before that pala, sa mga hindi familiar, dimes and quarters ay currency ng US. So, ito yung cents nila. Ang dimes ay 10 cents at ang quarters ay 25 cents. So, yun yung tawag nila sa currency na yun. Okay. Paano ito gagawin? Gagamit tayo ng tinatawag nating 2 equations, 2 unknowns. Sige, paano ba yon? Kapag ang binibilang nyo lang ay ang number of coins. Yung number of coins lang, wala tayong pakialam sa value niya. Tama ba na, kunyari, dime. Sige, tawagin nating dime at quarter yon. Dime plus quarter is equal to 27. Kapag nagbibilang lang tayo ng coins at hindi natin
wala tayong care sa value ng mga points na yun. Binibilang lang natin kung ilan bang points meron tayo. 27 lahat. Ba? Dimes plus quarters equals sa 27. Kapag naman may care na tayo sa value niya, doon na natin i-attach yung value ng bawat dime at bawat quarter. So meron tayong, ano ba ang value ng dime? 0.1. Kasi 10 cents lang siya. So 0.1 dime plus 0.25 quarter is equal to, ano yung value niya? 4.2. O yun siya. Meron tayong two equations, two unknowns. Ibig sabihin nun, solvable. Solvable yung problem natin. Ang tinatanong, how many dimes does he have? Ang gusto natin ma-compute ay yung D. Okay? So, ito yung i-retain natin. Ang i-eliminate natin ay yung Q. Okay? Sa two equations, two unknowns, eliminate natin to. So, eliminate. Paano natin i-eliminate yung Q? Okay, to eliminate Q, kailangan yung ang pinakamadaling paraan dito is ano nga ba? Multiply nyo ng 4 yung second equation. Imagine nyo i-multiply natin siya ng 4. Pag minultiply natin ng 4 yung second equation, anong mangyayari? Yung 0.1 natin magiging 0.4. Diba? Yan. 0.1 natin magiging 0.4. Yung 0.25 natin magiging 1. And yung 4.2, ano ba ang 4.2 times 4? 4.2 times 4, 16.8, di ba? Yan. Okay. O after that, after natin ma-multiply ng 4 lahat, i-eliminate natin yung Q. Kasi ang gagawin natin, ipagsusubtract natin yung two equations together. So, imagine nyo na lang, sinubtract natin siya. So, D minus 0.4D. Sinubtract ka, again, subtraction to. So, lagyan natin ng malaking subtraction sign dyan. D minus 0.4D. This is 0.6D. Oh, Q minus Q, yun yung maganda dito. Dahil pareha sila ng coefficient, mawawala, mai-eliminate natin yung Q. Oh, is equal to, what's 27 minus 16.8? So, ano yun natin? This is 0.2, 6, 10.2. Right? Oh, 0.6D is equal to 10.2. Paano siya solve? Divide both sides by 0.6. Ano ba ang 10.2 divided by 0.6? Or, kung nahihirapan pa rin kayo, move nyo lang yung decimal point dito. This is just 102 divided by 6. Ano ba ang 102 divided by 6? Kaya natin yun eh. Kaya natin yun i-perform. 102 divided by 6, 1, 6, 42, 7. Yun, 17. And that's it. Ang sagot natin sa question 14 is letter C. Meron siyang 17 dimes. Tapos kung tatanungin, ilan ba yung quarters? 27 minus 17 lang. So, this is 10. 10 quarters naman. Yan. Next. Which of the following is not a coterminal angle of negative 945 degrees? Ano po ulit nakuha ang 0.6D? Yan. 0.6D ay nakuha using subtraction. D minus 0.4D. Yun yan. Okay. Ay, ano na. Napakita na natin yung question, yung sagot. O sige, paano to? Yun na, bawal yung calcu sa UPCAT. May mga nagsasabi dito, kailangan daw nila ng calcu. Alright. Paano to? Which is not a coterminal angle of negative 945 degrees. Okay. So, to answer this,
Ano muna ba ang coterminal angle? Coterminal angle is basically same angle. Yun yun. Isang example ng coterminal angle is 0 at kapag umikot ka ng isang beses, 360. So 0 degrees is coterminal with 360 degrees kasi same angle lang naman sila. Inikutan lang. At isa pa, syempre, ang coterminal din noon is another 360 or 720. So yun, yung mga families ng coterminal angles. Paano to? What about 945? Mapapansin nyo, lahat ng coterminal angles differ by 360 degrees or a multiple of 360 degrees. Ibig sabihin, kailangan lang natin makahanap ng number na malapit sa 945 na multiple ng 360. At kung nalilito kayo, ano ba ang mga multiples ng 360? Hindi ko alam. Ba? Ang isipin nyo na lang yung mga resolutions sa YouTube. Ba, yung mga video quality sa YouTube. Di ba ito yun? 360p, 720p, mas 1080p. Tama ba? Hindi ko sure kung yung 1440 ba ay ano. 1440. Tama, yun din, 1440p. Yan, yung mga resolution sa YouTube ay multiples ng 360 degrees. So, in our case, ang pinakamalapit sa 945 is 1080. So, i-plus lang natin yun. 1080 minus 945. Ano yun? This is 5. This is 3. 1. Yun, 135 degrees. Ibig sabihin, nandito siya. Ito yung angle na yun. Kailangan lang natin malaman which of these choices ang hindi 135 degrees. Okay, una, 3 pi over 4. Ito pala, dapat memorize nyo na by now. Dapat memorize nyo na ngayon by now yung positions ng ating special angles. Ibig sabihin, kapag sinabing 3 pi over 4, alam nyo na dapat na ito yun. Or this is also 135 degrees. Gusto nyo ba refresher tayo sa trigonometry? Mahaba yun. Pero sige. Para sa mga nakalimutan na yung lessons ng trigonometry. Yan. Meron tayong unit circle. Meron tayong syempre 0, 90, 180, 270, syempre 360. Yan. Mga special angles natin. Or in radians, this is 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, and 2 pi. Okay, meron tayong mga special angles na 30, 45, ay ito muna. Sige, 30, 60, 90, 120, 150, 210, 240, 300, 330. Yan, skip counting by 30. Yun yung mga special angles natin. Special angle din natin yung mga nasa gitna. So, for example, 45, 135, ano to? 225, tsaka 315. So, yung mga ganun. Kailangan alam natin lahat ng yun para kapag sinabing ang angle natin ay 135 degrees, alam nating nandito na yun. Automatic. Yun dapat yung isa sa mga bagay na memorize nyo na by the time na mag-upcut kayo. So, ito yung 135 degrees. At this is also equal to 3 pi over 4. Okay? Meron tayong conversion factor. 3 pi over 4. Ang kailangan nyo lang ay i-multiply siya by 180 over pi. So, cancel to, cancel to, cancel to. Bang 180 over 4. This is 45. Right? So, 45 times 3, yun nga, 135 degrees. Kaya coterminal to. Coterminal yung A, ibig sabihin hindi siya yung sagot. Okay, ano sa tingin nyo? Ano to? Ano sa tingin nyo yung sagot? Try natin. 495 degrees. Ano ba yung ano niya? Siguro 720, no?
ang gagawin nyo lang, isusubtract nyo lang ng mga multiples ng 360 yung mga sagot natin. 720 minus 495. Ano yun? 5, 3, 1. 135 degrees din to eh. So, ay, lang. Di pala. Ano to? 360. Ay, hindi. Wag, 360 na lang pala. Bakit nag-720 tayo? So, this is just 495 minus 360. Right? So, ito yung 135. So, hindi rin to. 585, ano naman to? 360 din, no? 360 minus 585. Ay, mali. 585 minus 360. 5. Ano ba yung ano nun? Ano to? Can you check ano yung natamad na ako. Ano yung ano dito yung hindi co-terminal with 945? 585 ba? Letter E? Ayun. Yun, letter E. Sige, check na natin. Ano yung isang to? 585, yung 720 yan. 720 na lang. 720 minus 585. This is 5, 3, 1. Ganun din. 135 din to eh. Ito namang negative 5 pi over 4. Tingnan natin. 1, to. Ayun. Negative 5 pi over 4. Gawin natin para ma-convert natin to, i-subtract natin from 2 pi. Diba? 2 pi or 8 pi over 4. Yun na lang. 8 pi over 4 minus 5 pi over 4. This is also 3 pi over 4 na letter A. So again, by process of elimination, ina-eliminate na natin lahat. Na-prove natin na from A to D ay equal lang sa 135 degrees o kaya 3 pi over 4. Ang hindi na lang natin na-try is letter E. So ito na dapat yung tamang sagot. Okay? Pwede nyo naman din ma-prove na 17 pi over 4 is not coterminal with 135 degrees. Okay, next. Ito. Solve for last 4 questions. So malapit na tayong matapos. Solve for x in the equation. 2 sine squared x minus 3 sine x plus 1 equals 0. Okay. So, hint ko dito meron tayong trigonometric function na kamukha ng isang polynomial. Ang gawin nyo, mag-substitute muna kayo. Let's say y is equal to sine x. Yan. Kapag kasi ginawa nyo y equals sine x, magkakaroon tayo ng 2y squared minus 3y plus 1 equals 0. And sobrang dali na lang nitong i-analyze. Rather than having sine x pa. Okay? So, ano to? Factor out siguro natin, no? Factor out natin, meron tayong 2y, y, 1, 1, minus, minus. Right? Ito yung factored form niya, no? 2y minus 1, y minus 1. Ngayon, kung both sila or kung i-equate natin to sa 0, dapat either 2y minus 1 equals 0 o kaya y minus 1 equals 0. Doon natin ibabalik yung sin x. So, palitan natin to. Magiging 2 sin x minus 1 equals 0 or sin x minus 1 equals 0. Okay, i-ano naman natin, i-transpose natin yung 1 sa kabila. Sin x equals 1. 2 sin x equals 1. Tapos, isolate natin yung sin x sa ito.
Sin x is equal to 1/2 na lang. Okay, guess mo? Naguluhan. Sige, paulit daw. Meron tayong ganito. Solve for x in the equation. 2 sin x squared minus 3 sin x plus 1 equals 0. Meron tayong trig function pero wag muna nating anuhin yan. Lito kasi kapag may trig function dito eh. Gawin muna nating substitution y is equal to sin x. Right? Mas madali yun. Kasi kung gawin yung substitution yun, magkakaroon tayo ng 2y squared minus 3y plus 1 equals 0. And this is a familiar polynomial na. Basic polynomial na lang to. Madali lang siyang i-factor. Paano siya i-factor? 2y, y. Okay, kasi yung first term niya, iisa lang naman yung combination that would result to 2y squared. Yun ay ang product ng 2y at saka y. Okay? Tingnan natin yung last term niya. Iisa lang din yung combination na may 1 kapag pinag-multiply niya yung dalawang numbers. This is just 1 and 1. Ngayon, yung signs naman niya, minus plus. Ibig sabihin nun, minus to. Okay, yun may mga techniques tayong in-employ sa pagfa-factor nito para ma-factor natin ng mabilisan yung polynomial na ito. Okay? So, meron tayong 2y minus 1, y minus 1. Dapat equal sila sa 0. So, anuhin natin? 2y minus 1 equals 0 at y minus 1 equals 0. Both dapat isolve natin yan. Isolate muna natin yung y. Magkakaroon tayo ng 2y equals 1 o kaya y equals 1/2. At dito naman, y equals 1. So, meron tayong dalawa. Y equals 1/2 at y equals 1. Right? Ibalik natin yung sin x. Gamit yung substitution natin. Magkakaroon tayo ng sin x equals 1/2 at sin x equals 1. Anong next? Kailangan nyo lang maghanap ng angle kung saan sin x ay 1/2 at sin x ay 1. Paano yun magagawa? Unit circle. I-draw nyo yung unit circle and hanapin nyo yung angle kung saan 1/2 yung sin x. Ano ba yun? 1/2 na sin x, nandito siya, di ba? Yan. 1/2 na may y value. So, ano yung mga angles na yun? This is 30 and 150. So again, paano ko nasabing 30 at 150? Dapat memorize nyo talaga yung unit circle. Okay? 30 and 150 would result to a sin value ng 1/2. Ba? And then, yun. So, meron tayong 30, meron tayong 150. Ito na lang. Anong angle ba ang magre-result sa sin x ay equal sa 1? Anong value yun? Or nasan yun sa unit circle? Nandito. Anong angle yun? This is just 90 degrees. So, yun, 90. Tatlo. 30, 90, at 150. So, this is, saan siya? Letter D. Saan galing yung 1/2? Ito. Sa pag-isolate ng y dito. Okay? Sige, next. Next na tayo Last 3 questions na lang. Malapit na matapos. Ito, super dali. Buti. What is the amplitude of the sinusoidal function y equals 7 cosine 3x minus 15 plus 9? Okay. Pag-usapan natin ng parts ng trig function. Meron tayo, di ba, ditong y equals 7 cosine 3x minus 15 plus 9. Una natin gagawin, yung nasa loob ng trig function, i-factor out muna natin. Yung 3x minus 15, gawin natin, i-factor out natin yung 3. So, 3x minus 5. Right? Ayan. Pag-usapan natin yung parts ng trig function. Okay. Una, yung coefficient
ng trig function natin, yun yung tinatawag nating A or amplitude. So, A, amplitude. Ano ang sinasabi ng amplitude? This is kung gaano kataas yung ating wave ng trig function. So, kung mataas yung amplitude, ganun siya. Yan, ganyan. Ito yung amplitude natin. Yan, A. Okay? Ito naman, ito. Ano yung 3? And what's 3? Ito yung tinatawag nating, ano, what do we call yung, ano na to? Oh, marami nang na, okay. Time na daw nga, no? Time na. Sige, bilisan na lang natin. Ang hinahanap naman is amplitude, di ba? Amplitude is just kung ano yung coefficient na to, which is 7. So, yun, nasagutan na natin actually yung number 17. Next, anihin ko na lang din, this is what we call wavelength. So, amplitude, wavelength. This is what we call phase shift. Phase shift. This is what we call vertical shift. Okay? Wavelength is kung gaano ka wide or ka-narrow yung inyong trig function. Phase shift is yung pag-move ng ating trig function to the left or to the right. Vertical shift is yung pag-move niya upwards and downwards. Sige, bilisan na natin since time na nga. Evaluate sine 15 degrees. Last 3 questions pa pala. Evaluate sine 15 degrees. Dahan-dahan lang daw. Okay, so hindi ko daw dapat bilisan kahit time na. So sige. Evaluate daw natin sine 15 degrees. Meron pa tayong, so kung na-miss nyo yung concept kanina, meron tayong question mamaya na same ano lang din. Okay? So, paano natin gagawin yung sine 15 degrees? Meron tayong tinatawag na half angle formula. Half angle formula for sines. So kung alam nyo, yung sine 30, di ba alam natin yung sine 30? Meron tayong half angle formula na, ano ulit yun? Square root ng, or sine theta over 2 is equal to square root ng 1 minus cosine theta over 2. Pero wag to. Hindi ko recommend to. Ang gamitin natin ay mas madali, sum. Yung sum ng angles ng sine function. So ano ulit? Naalala nyo ba? Sine ng A plus B is equal to yung tinatawag nating sin cos cosine. Diba? Sin cos cos sin. Right? In this case, ano yung A at B? Meron tayong ano ba ang special angle? Ito tatanungin ko sa inyo. Anong special angle yung magre-result sa 15 degrees? Anong addition or subtraction ng special angle yung magre-result sa 15 degrees? Ano? This is 60 minus 45. 60 minus 45 kasi ay equal sa 15. So, ano ang formula for sine A minus B? This is sin cos minus cos sin. Plug in na lang natin. This is 60, 45, 60, 45. Evaluate natin lahat ng yan. Ano ang sine 60? Sine 60 ay square root of 3 over 2. Ano ang cosine 45? Square root of 2 over 2 minus cosine 60, 1/2.
Sine 45 square root of 2 over 2. Okay. Oh. And then lastly, i-multiply lang silang lahat. This is square root of 3 times square root of 2. This is square root of 6 over 4 minus square root of 2 over 4. And so, ang sagot natin is, yun, letter A. Tingnan nga natin yung questions. Tinudod ko yung ilang. Okay lang, panoorin nyo na lang after kapag ligaw kayo or nalito kayo ngayon. Yun, tama. 45, 60, and 45. So again, gumamit tayo ng sum of angle ng sine function. Property to ng sine function. Sin, cos, cosine. Yun. Last two. Last two. Ito, madali lang din to. I think. From the top of a 120-meter building, the angle of depression of a person is 60 degrees. How far from the base of the building is the person? O, kailangan natin i-draw. Mag-draw tayo or i-illustrate natin yung problem na to. Meron daw tayong 120-meter building. Angle of depression, kunyari, nandito ka. Nakatingin ka daw pababa kasi nga angle of depression. 60 degrees daw yung angle na yun. Isipin nyo, nakatingin kayo sa baba ng 60 degrees. At sa baba na yun, meron kayo nakitang person. Yan. How far from the base of the building is the person? So, gaano kalayo daw to? Kung 60 degrees ang kailangan yung tingnan pababa. Triangle lang siya. So, legit, paano to? Triangle lang yung ating problem. Paano natin kakompute yan? O, last two questions na lang. O, try nyo lang talagang sagutan yung last two questions para masulit naman ba yung pag-attend nyo. Okay. Paano to? Tama ba? Kung ito ay 60 degrees, di ba tama? 60 degrees din to. Using, ano to? Anong tawag doon? Alternate interior angles, right? Okay, 60 degrees yan, 60 degrees din to. Gagawin natin. Ano kaya? Alam nyo ba gumamit ng sine, cosine, tangent functions? Okay? Marami nagsasagot ng letter B. Okay. Ito sobrang useful technique. Okay? Nalaman ko lang to nung college na ako. Hindi ko alam na nag-uupkat ako. Pero ito, tandaan nyo yung mga ganito. Meron akong i-draw ng mga triangles. Wait lang mamaya muna yan. May i-draw ako ng mga triangles na sobrang useful. Okay. For example, meron kayong R. Meron kayong theta. Okay? Anong tawag dito? Anong tawag dyan? This is R cosine theta. Yun yung paggamit natin ng trig functions. Ito naman ay R sin theta. Right? O, alam na natin itong lahat. Kapag ito ay R, ito ay theta, yung horizontal component niya ay R cos, yung vertical component naman niya ay R sin. O, alam na natin yung lahat. Pero, ito yung recently ko lang nalaman. Kapag meron tayong Y, meron tayong theta. Ang tawag sa leg ng triangle na ito is Y over tangent theta. And then ito naman is Y over sine. Yan Super useful ang triangles na yan. That kapag alam na alam nyo to, kaya nyo i-solve to in just seconds lang. Like wala pang 5 seconds na solve nyo na to. Kapag meron naman kayo ditong X at meron kayong theta, ang vertical leg na ito is what we call X tangent theta. At ito naman ay X over cosine theta. Okay. So, enough with that. Ang gagawin natin is, tingnan natin ulit yung building. Meron tayong building na 120 meters.
Meron tayo ditong angle na 60. So, 60 din ito. Ano pa? Ang hinahanap natin na ito. How do we solve that? Gagamitan natin ng tangent yan. Alam niyo yung, anong triangle ba yung applicable dito? Ito, di ba? Ito. Right? O, erase natin yung two other triangles. May parang mirror image lang siya. Kung ito ay 120, ito ngayon ay magiging 120 over tangent 60. Yun lang yun. Simplify niyo lang yung 120 over tangent 60, yun na yung sagot natin. Pero ano nga ba yung tangent 60? Tangent 60 is just sine 60 over cosine 60. O, ano ba sila? What's sine 60? Sine 60 ay square root of 3 over 2. Ang cosine 60 ay 1/2. Cancel out, cancel out. Ang tangent 60 ay square root of 3. And so, yung sagot natin, yung final answer natin is 120 over square root of 3. Pero kailangan pa natin i-simplify yan. Paano natin i-simplify ito? Paano natin tatanggalin yung radical sa denominator? Multiply natin ng square root of 3 both sides. Magkakaroon tayo ng 120 square root of 3 over 3. And so, cancel out, cancel out. 120 divided by 3, this is 40. So, ang sagot natin ay 40 square root of 3. So, this is letter B. Okay, last question na. Marami na nagsasabing mag-end call na daw. Oh, last question na. Nag-overtime nga tayo. Oh, last. Super dali lang din ito. Related to sa question natin nung una. What is the horizontal shift? Nalaman natin na yung horizontal shift ay makukuha natin by factoring out yung nasa loob ng trig function. This is 7x minus 3. Yun. Kung ano man to, yun yung horizontal shift niya. So, this is E. Okay? That's it. So, yun na lahat ng questions na di-discuss natin ngayon, ngayong second day ng math sa UPCAT review. And again, ito, last na plug-in lang siguro. Yan. If you want to learn more, you can visit our YouTube channel at Keep Up Education. Or kunyari, may mga katanungan kayo sa UPCAT na gusto nyong i-message personally, you can follow me at Instagram at VJM Villafuerte. Once again, thank you so much for attending. Yes, thank you, Sir Victor. Sige, ako naman. Yes, thank you, Sir Victor, for talagang napaka-ano, no? Mabusisi talaga yung pag-explain ni Sir Victor. Ramdam na ramdam ko rin yung pagod niya. Pero thank you kasi talagang trinay talaga ni Sir Victor na i-explain lahat ng mahahalagang topics. And I know guys, parang medyo overwhelming siya, no? Parang isipin niyo, kaya niyo ba? Pero yun yun nga, walang shortcut. Kailangan talaga nating tiisin 'to at alam natin para sa ating future, magagawa talaga natin ito. Tsaka step by step, magagawa talaga natin 'yan, 'no? Nakikita ko yung na-o-overwhelm yung iba, 'no? At pinapatahan na nila si Sir Victor, ang ating or si Sir Vico daw, 'no? Sabi nila Vico, hindi daw Victor. Anyway, so again, thank you for coming to our free UPCAT review.